Yo, what's up? Magandang araw. Kumusta kayo dyan? Wala nang intro no, at dire-diretso na to. Meron lang akong nabasa at na post dito sa grupo na to, sa Kasosyong Malupit Group, na nagtanong siya tungkol ito sa services o sa business na gusto niyang buksan. At nais ko lang itong gawa ng video kasi nag-comment ako doon sa baba, at may nag-comment kasi si Ma'am Loris na pwede mo yung gawa ng separate na video at i-upload mo dito. Kaya yun na nga, gagawin ko natin ngayon ay i-videohin natin yung sinasabi ko na pagpapaliwanag ko sa kasama natin dito sa grupo. Ang tanong niya kasi ay ganito. Tingnan nyo, nasa taas ng screen at ilalagay ko. Yan yung mga katanungan niya. Ganito rin. Ang gusto niyang mangyari kasi, meron siyang gustong buksang negosyo. Ito ay isang barbershop. At sa katanungan niya yun ay, ano nga daw ba ang mas mabuti? Magbubukas ng bagong barbershop o mag-aantay ng pasalong barbershop? Yung close yata, yung ano niya, yung pinapa-assume. Yan yata yung tinatanong niya. Well, sa akin naman, sa aking palagay ay mas maganda. Para sa experience ko to kasi meron akong karanasan, 8 years na kami sa salon business namin. So, para sa akin, mas maganda na mag-umpisa siya ng negosyo na, ng sarili niyang barbershop. May mga kanya-kanya kasi ang advantages. Merong advantages sa magbukas ka ng sarili mo, o meron din namang advantages pag nag-antay ka lang ng mga pasalong business or for assume. Halimbawa dito, i-sample ko yung business namin. Noong 2021, nag-start yung sarili naming negosyo, yung salon business. Nag-start siya 2021 at ang ginawa namin is nagbukas kami ng bago. Naghanap kami ng pwesto talaga at bumili kami ng mga gamit gaya ng mga upuan, salamin. Nagpa-set up kami ng salamin, mga trolley na yan, at mga kung ano-ano pang gamit sa isang salon business. Mga shampoo bowl, gunting, at mga sofa. Basta yan yung mga ginawa namin lahat. So ano nga ba ang advantages pag ikaw yung gumawa ng sarili mong business? Ikaw yung nag-umpisa. Para sa akin is mararanasan mo at malalaman mo kung sino at ano yung mga kailangan mo, no? May experience mo mismo na dito pala bibili ng mga gamit, ang tagal pala maghanap, ang hirap pala hanapin ng gamit na yan, ang hirap maka-inquire sa ganitong supplier, ang tagal nila mag-deliver, at ang pangit ng setup ng installer ko, ng installer ng signage, ng installer ng salamin, ng installer ng mga electrician. Yan yung mga advantage mo. Ibig sabihin, sa pagbubuksan mo ay yung sarili mo mismo, yung ikaw mismo yung mag-umpisa, yan yung ma-experience mo. At least, meron kang makukuha dyan sa ginawa mong negosyo. Magandang karanasan yan kasi yung karanasan na yan ay hindi mo na yan makakalimutan. Lalo na pag tatarantaduhin ka ng mga gumagawa sa'yo. Diba? Diba? Ayos ba? So, ito naman yung isa sa mga advantages sa negosyong nabuksan mo, nag-antay ka na lang ng pasalo business or na-assume na. So, ito yung mga advantages. Ikwento ko rin sa iyo ang ginawa namin sa pangalawa nimong branch na salon. Dalawa kasi yung branch namin dito sa Digos, no? Meron dyan sa Rizal Avenue, Lapu-Lapu Extension, Rizal Avenue, malapit sa MCOR. At yung pangalawa naming salon ay nandyan sa Rizal Avenue, tapat lang ng LYR Digos. So, ito naman yung advantages sa pangalawa naming business. Ang nangyari kasi dito is assume business to. So, isa sa nakita kong advantages dito, una, may customer na. Di ba? May customer na kasi running na yung business. Tumatakbo na siya at malamang sa malamang mga tao na rin yon, at meron na siyang repeat client or meron ng customer talaga doon sa salon na yon. So, yan yung advantages. Hindi na kami mahihirapan maghanap ng customer kasi meron na kaming customer araw-araw. Di ba? Di ba? Yan yung mga isa sa advantages. At ang dito, isa pang mga magaganda na advantages dito, yung salon o yung barbershop o yung business na
sasaluhin mo, aassumin mo ay meron yang mga kagamitan, no? 'Di ba? Marami na yang meron ng kagaya sa amin, meron na yung 4 na upuan, salamin, set up na, renovation, konti na lang yung dadagdag mo, signages may nakapangalan na, at meron na rin siyang pag-assume namin meron na yung business permit na pinapagamit naman sa amin ng may-ari. Mabait rin yung may-ari. Sabi niya, gamitin niyo muna yan kasi tapusin natin tong taon na to. So, yun yung mga advantages sa pasalo na business. At kung gusto niyo ng ganitong at comment naman kayo sa baba kung kayo yung papipiliin. Kung kayo yung papipiliin sa ganitong setup, anong pipiliin nyo? Pipiliin nyo bang magbukas ng bagong negosyo? Ikaw yung mag-start, wala pang renovation, ikaw talaga lahat. Ikaw mamomblema, kuryente, tubig, ikaw magpa-renovate, ikaw mag-setup, ikaw bibili ng mga gamit sa business mo. Or yung pangalawa, pipiliin mo ba yung pasalo na business o yung may existing na business at mag-assume ka na lang sa kanilang negosyo? Comment kayo sa baba, ha? At para para masaya rin tayo dito. At kung gusto niyo mga ganitong video, follow niyo lang ako. Ako si Jeff Cinco, isang entrepreneur dito sa Davao del Sur. At marami na akong kapalpakan, mga 7 taon na akong pumapalpak sa mga aking naumpisang negosyo. So comment lang kayo, guys. At kung gusto niyo pag-usapan natin ano yung mga disadvantages naman sa mga dalawang yan, ay magandang pag-usapan riyan. Comment nyo rin dito sa baba, guys, ha? Yan lang muna. Ako si Jeff Cinco ang nagsasabing kumbate pirmi. Bye muna. Tara, let's go!